Sa pinakaliblib na bahagi ng lalawigan ng Quezon, may isang bayang tinatawag na Bukid Santol, isang payapang puok na kilala sa taniman ng kape, niyog at ang walang kapantay na sabungan tuwing araw ng linggo. Dito nakatira si Cardo, isang batikang sabungero na hindi lamang kilala sa gilas ng kanyang mga manok, kundi pati sa kanyang busilak na kalooban. Kung sabagay, sa kanyang edad na 51, wala pa rin siyang pamilya at anak, kaya ang atensyon niya ay buong-buo niyang ibinuhos sa pag-aalaga ng kanyang mga alagang manok panabong. Ngunit ang pinakamahal sa lahat ng kanyang alaga ay si Siwang, isang pulang manok na labuyo na may tila makinang na balahibo na kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Maraming beses nang inalok si Cardo ng salapi upang ibenta si Siwang. Minsan pa'y umabot ng ₱250,000 ang alok ng isang dayong sabongero, ngunit matibay si Cardo. Hindi kayang tumbasan ng salapi ang ugnayan nila ng kanyang alaga. Dito basta manok, katano, wika ni Cardo sa kanyang matalik na kaibigan habang sinisipat nila si Siwang na abalang tumutuka ng mais sa kulungan. Ito'y parang isinumpa, hindi ng masama, kundi ng swerte. Sa bawat laban, tila may lihim na kapangyarihang bumabalot kay Siwang. Sa kabila ng mas malalaking kalaban, lagi nitong nauuwi ang tagumpay. May mga nagsasabing may anting-anting si Cardo at ang kanyang manok ay hindi basta hayop. Isa itong nilalang na pinagbantay sa kanya ng kalikasan. Ngunit ang kapayapaan sa Bukid Santol ay tila may kinikiliting sigwa. Dumating isang araw si Don Renato, isang mayamang sabongerong galing Maynila, kasama ang kanyang mga tagasunod at ang kilalang mambabarang na si Aling Ulay. Ayon sa bulong-bulungan, si Aling Ulay ay dating taga-Siquijor at matagal nang namumuhay sa dilim ng kulam at sumpa. Magsasaya ang sabungan dito, bungis-ngis ni Don Renato habang pinagmamasdan ang sabungan sa gitna ng bayan. Panahon ng mapalitan ng reyna at hari ng laban. Isang linggo bago ang malaking sabong, napansin ni Cardo ang kakaiba kay Siwang. Hindi na ito masigla. Madalas ay nakatungo sa sulok ng kulungan, ayaw kumain, at tila ba may mabigat na hinagpis. "Siwang, ano bang nangyayari sa iyo?" tanong ni Cardo, habang marahang hinihimas ang likod ng alaga. Naroon ang kilabot sa kanyang puso. Alam niyang may hindi tama. Nang gabing iyon, dumalaw si Kaemon, ang matandang manghihilot at albularyo ng baryo. "Ito'y hindi basta lagnat, Cardo. May masamang espiritong umaaligid sa inyong paligid," babala ni Kaemon habang sinisiyasat ang paligid ng kulungan. "May nagtangkang sumpain ang manok mo." Napakunot noo si Cardo. "Sino naman ang gagawa nun?" "Isang taong uhaw sa tagumpay. May pakiwari akong hindi ito huling subok. Lalong titindi ang laban." At ganoon nga ang nangyari. Kinabukasan, natuklasan ni Cardo na isa sa mga alaga niyang manok ay patay na. Nangingitim ang balat, tila kinulam. Naging usap-usapan ito sa buong baryo. "Hindi ka dapat umatras, Cardo," payo ni Kaemon. "Ngunit kailangan mong palakasin si Siwang. May paraan." Sa gitna ng dilim ng kagubatan sa gilid ng Bukid Santol, pinayuhan ni Kaemon si Cardo na hanapin ang dahon ng anito, isang bihirang halamang itinuturing na sagrado ng mga katutubo. Isang sulyap lamang ng liwanag ng buwan dito at ang lakas ng sinumang hayop ay babalik at lalampas pa sa dating taglay nito. At kaya nagsimula ang isang mapanganib na misyon, isang lakbayang hindi lang laban sa kulam, kundi sa kasakiman, kabuktutan, at mahiwagang puwersang matagal nang natutulog sa kabundukan ng Bukid Santol. Madaling araw pa lang, gising na si Cardo. Buong magdamag siya, hindi nakatulog, dala ng kaba at pag-aalala para kay Siwang. Hindi na ito tumutuka ng pagkain at tila ba hinuhulas ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Sa kanyang puso, ramdam niyang may ginagalaw na masama sa paligid, at sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang ito'y gawa ni Don Renato at ng kanyang tagasunod na si Aling Ulay.
Hindi kita pababayaan, Siwang. Mahina niyang wika sa kanyang alagang labuyo habang itinatali ito sa isang maliit na basket na may lambong. Pupunta tayo sa gubat. Hahanapin natin ang dahon ng anito. Makakabawi ka. Ipinapangako ko. Bitbit ang itak, baong tinapay at bote ng tubig, tinahak ni Cardo ang masukal na kagubatan ng Bukid Santol. Ang landas ay pamilyar ngunit kakaiba sa araw na iyon. Tila may malamig na ihip ng hangin na kasabay ng mga bulong sa di malirip na wika. Ang mga dahon ng mga punong matataas ay hindi lamang umaalon sa hangin. Parang may mga matang nakamasid. Matapos ang halos 3 oras ng paglalakad, narating ni Cardo ang tinatawag na luwalhati ng anito. Isang lihim na bahagi ng gubat na ayon sa kwento ni Caemon ay pinaniniwala ang tagpuan ng mga engkanto at espiritu ng kagubatan. Sa gitna nito ay isang bato, hugis hapunan, at sa tabi ay may isang maliit na halamang kulay berdet pilak ang dahon. Ito ang dahon ng anito. Ngunit bago pa man niya ito maabot, isang nilalang ang bumungad. Hindi basta kinukuha ang banal na halaman. Wika ng isang matandang babae na tila lumitaw mula sa punong balete. Ang kanyang buhok ay abuhing-abuhin, ang mga mata ay puti, at ang boses ay parang sabay na mahina at malakas. Hindi ako magnanakaw. Kailangan ko ito para sa alagang manok na sinumpa ng mambabarang, sagot ni Cardo, humakbang ng isang hakbang palapit. Si Siwang ang huling pag-asa ko. Tahimik ang matanda. Ilang sandali pa'y ngumiti ito, kasabay ng pagdampi ng malamig na simoy ng hangin. May dugong dumaloy sa lupa, may sigalot na hindi mo pabatid, sabi nito. Ngunit ipagkakaloob ko sa iyo ang basbas ng kagubatan. Kung kayang panindigan ng puso mo ang bigat nito, gagawin ko ang lahat kahit kapalit ay buhay ko. Tumango ang matanda, saka marahang lumapit sa halaman. Kumuha siya ng 3 dahon, inipit sa maliit na sako ng abaka at iniabot kay Cardo. Ipakain mo ang pinulbos na dahon sa loob ng 3 araw. Sa ika-4, paliguan mo siya sa unang patak ng ulan sa dapit hapon. Kung totoo ang ugnayan niyong dalawa, siya'y babangon. Kung hindi, siya'y mawawala. Napalunok si Cardo. Walang tanong na bumigkas sa kanyang bibig. Sa halip ay isang taos-pusong salamat lang ang kanyang nasambit. Lumuhod siya sa harap ng matanda bago siya lumingon pabalik sa landas ng kagubatan. Hindi niya alam kung paanong nakabalik siya sa kanyang bakuran. Parang sa isang iglap lang, naroon na siya at si Siwang ay nanghihina pa rin sa kulungan. Panahon na, aniya. Gaya ng tagubilin, pinulbos ni Cardo ang dahon at inilagay sa sabaw ng pinakuluang palay. Isinubo niya ito kay Siwang. Unay walang gana ang manok, ngunit pagkaraan ng ilang subo, unti-unti itong lumingas-lingas at bumalik ang ningning sa mata nito. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang ritual. Tila may panibagong lakas na bumabalot kay Siwang. At sa 3 araw, tumilawak ito ng malakas. Ang unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo. Ngunit sa likod ng tuwa ni Cardo, may madilim na aninong gumagapang sa dako roon. Sa isang malabong kubo sa dulo ng kabayanan, nakaupo si Aling Ulay, kaharap ang isang palanggana ng tubig. Sa ibabaw nito ay ang refleksyon ni Siwang. At ang apoy na sumisindi sa paligid ay biglang lumakas. Matigas ang ulo ng matanda, ani Aling Ulay. Ngunit kung ang kapangyarihan ng kagubatan ay nasa panig niya, kailangang ilabas na natin ang itim na pugot. Tumawa si Don Renato habang pinapaypayan ng kanyang tauhan. Sa araw ng sabong, hindi lang manok niya ang matatalo, buong buhay niya ay babagsak. Linggo ng umaga. Muling nabuhay ang sabungan sa Bukid Santol. Ang mga sabungerong galing pa sa iba't ibang bayan ay nagsidatingan, bitbit ang kani-kanilang mga panabong. May mga talisain, Texas, Hatch at Roundhead. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatutok sa 2 manok,
na itinuturing na pinakaabangan ng lahat. Ang mahiwagang labuyo ni Cardo na si Siwang at ang itim na panabong ni Don Renato, ang kilalang itim na pugot. Kumalat ang balita sa buong lalawigan. Isang malaking salpukan ang magaganap. Hindi lang ito karaniwang sabong. Ito raw ay labanan ng anting-anting, kulam at agimat. Hindi basta manok ang pugot na yan, bulong ni Catano kay Cardo habang inaayos nila ang bitbit na supot ni Siwang. Ayon sa usap-usapan, pinainom daw ni Aling Ulay ng dugo ng uwak at ng ulupong. Kinukulam gabi-gabi. Ipinaiilalim sa buwan habang binibigkas ang mga dasal ng kamatayan. Tahimik si Cardo. Ang kanyang mga matay nakatutok lang kay Siwang na ngayon ay muling buhay na buhay. Kumikislot, tila sabik sa laban. Ngayon niya napatunayan, totoo ang basbas ng dahon na anito. Lalong lumagablab ang balahibo ng manok. Waring may sarili itong apoy. Hindi tayo para sa takutan, Catano, tugon niya. Kung si Siwang ay isinilang para lumaban, lalaban siya hanggang dulo. Samantala, sa kabilang sulok ng sabungan, nakaupo si Don Renato sa isang upuang kahoy na inukita ng mga simbolo. Sa tabi niya si Aling Ulay, hawak ang isang itim na tela na may bordang pula. Ngayong hapon, magwawakas ang alamat ng matandang sabongero, anya habang tinatawanan ng mga sabongherong dumaraan. Handa na ba ang ritual? Tanong ni Don Renato. Tumango si Aling Ulay. Sa oras na umapak ang labuyo sa ruweda, matatanggap niya ang selyo ng kahinaan, ngunit may kapalit ang kapangyarihan. Ano iyon? Ang anino ng itim na pugot ay hindi dapat tumagal sa mundo ng tao. Kapag natalo, babalik ito sa kulungan ng mga espiritu, ngunit may kaluluwa itong isasama. Hindi sumagot si Don Renato. Sa halip ay tumingin siya kay Pugot, isang dambuhalang manok, buong itim, may pulang tuka at mata na tila nagliliyab. Wala itong tinatalunang manok at maraming sabungero na ang nagsabing nabaliw o nagkasakit matapos lumaban dito. Magsisimula na ang laban. Dumagundong ang sabungan sa hiyawan ng tao. Tumaya ang mga lokal at dayuhan, may 5,000, 10,000 hanggang 100,000 ang puhunan. Lahat sabik sa kalalabasan ng makasaysayang salpukan. Sa kanang sulok, ang pambato ng Bukid Santol, ang labuyong tinawag ng kagubatan, si Siwang, hiyawan, palakpakan. Itinaas ni Cardo si Siwang. Umikot ito, pumiglas at tumilaok ng malakas, tila nananawagan sa langit. Sa kaliwa naman, ang kampon ng dilim, ang itim na pugot. Biglang lumiwanag at tumilim ang paligid. Dumaloy ang malamig na hangin. Nang ipakilala si Pugot, parang may dumaplis sa puso ng lahat ng naroroon. Tumahimik ang sabungan. Hindi gumagalaw ang ibang manok sa kulungan. Ang ilan ay namatay sa loob ng kanilang mga baji. Ang mga manok ni Don Renato ay sumisigaw na tila naglalaban para sa sariling kaluluwa. Pumasok ang 2 panabong sa ruweda. Ang mga mata ni Siwang at Pugot ay nagtagpo. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ingay. Para bang silang 2 na lang ang naroroon. Laban! Sigaw ng sentensyador. Biglang kumawala ang enerhiya. Tumilapon si Siwang. Sumugod si Pugot. Sinugod ng pakaliwat kanan, parang halimaw. Ngunit hindi umuurong si Siwang. Bawat talon ay may tama. Bawat iwas ay tila sinanay ng espiritu ng kagubatan. Biglang sumigaw si Aling Ulay mula sa madilim na bahagi ng sabungan. Ngayon, ibaba ang anino. Mula sa ilalim ng ruweda, may lumitaw na itim na usok. Kumapit ito sa paa ni Siwang. Napahiyaw ang manok, ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Umangat ang kanyang katawan, tila pinatibay ng espiritong hindi nakita ng iba. Tumalon si Siwang, isang malakas na tuka. Sumunod ang sipa.
Pagbagsak ni Pugot sa lupa, hindi ito gumalaw. Tumigil na ang puso ng itim na manok. Sigaw ng betador. Panalo si Siwang. Nagtilian ang mga tao. Lumundag si Katano. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng hiyawan, sumabog ang alikabok sa ruweda. Naghiyawan ang mga manunod. Tumindig ang patay na katawan ni Pugot at mula sa anino nito, may lumabas na maitim na usok. Isang nilalang na walang ulo, may anyong tao. Nagising mo siya, sigaw ni Aling Ulay. Ang itim na pugot ay hindi na manok. Isa na siyang kaluluwa ng kamatayan. Napaatras si Cardo, hawak si Siwang. Ngunit sa kanyang dibdib, kumikislap ang pulseras na iniwan sa kanya ni Kaemon noong siya ay bumalik galing gubat. Basbas ng kagubatan, bulong niya. Protektahan mo kami. Nagulantang ang buong sabungan. Ang pagkabuhay ng itim na pugot, ngayon ay hindi na manok kundi isang itim na nilalang na walang ulo, ay tila pagkabiyak ng langit at lupa. Ang dating laro ng sabong ay biglang naging bangungot. Tumakbo sa labas ang karamihan sa takot habang ang ilan ay tulala, hindi alam kung panaginip ba ang nasasaksihan. Nakalutang ang nilalang, dumadaing sa isang wika na hindi mortal. Mula sa kanyang leeg na pugot, may lumalabas na itim na usok na bumabalot sa paligid. Nalalanta ang mga dahon sa gilid ng sabungan. Ang mga manok sa kulungan ay naglalaglagan, patay sa isang iglap. Umurong kayo, Aling Ulay, pigilan mo yan! Sigaw ni Don Renato, ngunit si Aling Ulay ay putlang-putla na, napaluhod sa damuhan at nanginginig. Hindi ito ang ating napagkasunduan. Ang itim na pugot ay tumingin, kung matatawag mang pagtingin, kay Cardo at kay Siwang. Para bang galit ito sa kanilang dalawa, sa pagkatalo, sa pagkasira ng sumpa, at sa pagkagising ng makalumang kapangyarihan ng kagubatan. Lumipad ito, mabilis, patungo kay Cardo. Sumigaw si Katano, tinangka siyang salubungin, ngunit tinilapon siya ng hangin sa isang kisap mata. Ngunit bago pa tuluyang maabot si Cardo, kumislap ang kanyang pulseras. Isang liwanag na bughaw ang bumalot sa katawan niya at kay Siwang. Biglang tumigil ang pag-atake ng nilalang. Umatras ito, waring nasasaktan. Ang selyo ng kagubatan, bulong ni Katano habang inaalalayan si Cardo. Ang basbas ng mga espiritu, buhay pa ang panata ng mga ninuno. Biglang bumukas ang langit. Bumuhos ang ulan, unang ulan ng buwan. Dumikit sa balahibo ni Siwang ang mga patak, at sa isang iglap, lumiwanag ang kanyang katawan. Umangat siya mula sa lupa, tila may espiritong taglay sa kanyang loob. Sa gitna ng ulan, nagsimulang magsalita si Cardo sa wika ng kagubatan. Isang wikang hindi niya kailanman natutunan, ngunit kusa na lamang lumalabas sa kanyang bibig. Sa ngalan ng mga diwata ng kahoy, sa ngalan ng mga anito ng lupa't hangin, ibalik ka sa pinagugatan mong dilim. Umulusok si Siwang sa ere. Isang sargo ng liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. At sa pagbabangga niya sa nilalang, sumabog ang isang bilog na apoy. Tumilapon ang itim na pugot sa gitna ng sabungan. Nanginig ang lupa. Pumutok ang mga poste. At sa loob ng sandali, naglaho ang nilalang. Kasabay ng pagkawala nito ay ang pagbagsak ng katawan ni Siwang. Hindi gumagalaw. Siwang! Sigaw ni Cardo. Agad na lumapit at niyakap ang alaga. Basang-basa, nanginginig at tila wala ng buhay. Napaluhod si Cardo, tila naputol ang kanyang hininga. Ang sabungan ay tahimik. Wala na ang mga tao. Wala na rin si Don Renato. Tila naglaho sa takot. Hindi, bulong ni Cardo. Hindi pa ito ang wakas mo, Siwang. Ngunit hindi na kumilos ang manok. Sa unang pagkakataon, hindi na tumilaok ang kanyang alaga, tinuring niyang kaibigan, kapatid at tagapagtanggol. Lumapit si Katano, tanga ng basang kumot.
Hindi lahat ng sakripisyo ay may kapalit na buhay, anya. Ngunit ang iniwan ni Siwang ay apoy sa puso ng mga lalaban sa dilim. Hawak ni Cardo ang katawan ni Siwang, nakatingin sa langit. Ngunit sa gitna ng lungkot, may dumapo sa kanyang balikat, isang puting balahibo, pinong-pino at kumikislap. At mula sa gubat, may tinig na humaplos sa kanyang pandinig. Hindi pa ito ang wakas. May huling pagsubok ka pang tatahakin. 3 araw na ang lumipas mula nang maganap ang mahiwagang sagupaan sa sabungan ng Bukid Santol. Tahimik ang buong baryo. Ang dating masiglang sabungan ay ngayoy nakatayo na lamang bilang isang guho ng kahapon. Puno ng abo, durog na mga kawayan at ang amoy ng sinunog na lupa. Wala ng sabungero, wala na ring Don Renato. Ang alamat ng itim na pugot ay nanatili na lang sa bulong-bulungan ng matatanda, ngunit alam ng iilan. May katotohanan ito. Sa gitna ng kagubatan, sa paanan ng kabundukan ng Luntian, naroroon si Cardo. Bitbit niya ang katawan ni Siwang, nakabalot sa puting kumot na ibinigay ni Katano. Tahimik siyang umaakyat sa landas ng bundok. Tinatahak ang daang ipinakita sa kanya sa kanyang panaginip. Isang panaginip na paulit-ulit, kung saan isang matandang ermitanyo ang tumatawag sa kanya. Kung nais mong mabuhay muli ang alab ng katapangan, dalhin mo ang manok sa pusod ng apoy. Katano, sigurado ka bang totoo ang lugar na yon? Tanong ni Cardo bago siya umalis. Tumango ang matanda. Ang pusod ng apoy ay hindi likha ng alamat lang. Iyon ay puso ng bundok, lugar ng mga tagapagbantay ng kalikasan. Ngunit hindi lahat nakakapasok. Kailangan mong mapatunayang karapat-dapat. Habang umaakyat, ramdam ni Cardo ang bigat hindi lamang ng katawan ni Siwang, kundi pati ng pananagutan. Hindi na lang ito tungkol sa sabong. Hindi na lang ito laban sa mayayabang at mambabarang. Isa na itong misyon. Isang panata sa diwa ng kanyang alaga at sa gubat na nagbibigay buhay. Nang makarating siya sa tuktok, sinalubong siya ng isang matandang lalaking nakasuot ng balabal na hinabi sa sinulid ng mga ugat ng puno. Puting-puti ang buhok at ang mga mata ay tila liwanag ng buwan. Ikaw si Cardo, ang alagad ng huling labuyo, anang matanda. Ako po, sagot niya. Isang buhay ang nais kong isalba at isang kasaysayan ang nais kong buuin. Dalhin mo siya sa gitna ng apoy. Bumukas ang lupa. Mula sa ilalim ay sumingaw ang mainit na usok. Bumaba si Cardo sa loob ng kuweba ng bulkan, kung saan sa pinakagitna ay may maliit na altar, bato na hugis puso, at sa paligid nito ay apoy na asul. Hindi ito nakakasunog, ngunit mainit sa kaluluwa. Maingat niyang inilapag si Siwang sa ibabaw ng bato. Mula sa alab ng puso ng lupa, bumangon ka, anak ng liwanag. Bulong ng matanda habang inaawit ang isang matandang orasyon. Sa paligid nila, nagsimulang sumayaw ang apoy. Lumakas ang hangin sa loob ng kuweba. Nagsimulang mabuhay ang katawan ni Siwang. Unti-unti nitong inangat ang pakpak at sa isang iglap tumilaok ito. Ngunit hindi na ito ang dating Siwang. Ang balahibo niya ay naging pulat ginto. May kumikislap na bughaw sa buntot. Ang kanyang mga mata ay tila may ningas na parbato ng kalikasan. Lumaki siya. Halos kasing laki na ng agila. At sa kanyang dibdib, may marka ng anting-anting. Isang tatsulok na may mata sa gitna. Siya na ngayon ang labuyong tagapagbantay. Pahayag ng matanda. Hindi na siya basta panabong. Siya na ang huling sugo ng apoy laban sa kadiliman. Nagpasalamat si Cardo, ngunit bago pa siya makaalis, tinapik siya ng ermitanyo. Ngunit mag-ingat ka, Cardo. Hindi pa tapos ang digmaan. Ang pagkatalo ni Don Renato ay hindi ang wakas. Isang mas malakas na nilalang ang darating. Ang pinuno ng mga itim na sabonghero, mga nilalang na matagal nang tinatago sa ilalim ng lupa.
Ano ang dapat kong gawin? Maghanda. Sapagkat sa susunod mong hakbang, hindi lang sa bunga ang ililigtas mo, kundi ang buong kabundukan at ang mga nilalang na matagal nang pinapatay ng kasakiman ng tao. Tumango si Cardo at sumakay sa likod ni Siwang. Ngayoy isang alamat na nabuhay muli. Lumipad sila pababa ng bundok. Dala ang bagong layunin, bagong lakas, at apoy ng hustisyang kailanman ay hindi mapapatay ng kadiliman. Muling bumalik si Cardo sa baryo sakay ng muling nabuhay na si Siwang. Ngayoy hindi na simpleng manok, kundi isang nilalang ng apoy, liwanag at kalikasan. Nang masilayan siya ng mga tao, nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay ang matatanda, mga sabungero, at pati ang mga batang dati natatakot sa sabungan. Tila may himala silang nasaksihan. Isang lalaking nakasakay sa isang dambuhalang labuyo na may mata ng anting-anting sa dibdib. Si Siwang yan, sigaw ng isang matanda. Ang manok na pinatay at nabuhay. Cardo, si Cardo ang tagapagligtas natin. Ngunit hindi pa man lumilipas ang isang araw, isang itim na usok ang bumalot sa paligid ng baryo. Sumingaw ito mula sa hilagang bahagi ng kagubatan, kung saan naroroon ang dating liblib na sabungan ng mga ninuno. Doon dati ginaganap ang mga lihim na sabong ng tribo ng itim, isang sekta ng sabungerong mambabarang, mga tagasunod ng itim na mahika, at mga mananalig sa anino ng pugot na manok. Don Renato, bulong ni Cardo habang pinagmamasdan ng papalapit na dilim. Buhay ka pa. Sa isang dampa sa gitna ng itim na kagubatan, muling nagtipon ang natitirang miyembro ng tribo ng itim. Sa gitna nila, nakaupo si Don Renato, sugatan ngunit buhay. Katabi niya si Aling Ulay, ngayon ay may puti ng mata at ang kanyang balat ay tila balat ng ahas. Ang pagkatalo ay hindi wakas. Ang pagkabuhay ng labuyong tagapagbantay ay hudyat ng pagbabalik ng balanse, sabi ni Don Renato. Ngunit tayo ang kadilimang taglay ng sangkatauhan. Hindi tayo matatalo ng isang mandirigma. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa lupa ay sumulpot ang 3 itim na itlog, mga nilalang ng sabong na hindi isinilang sa araw, kundi sa loob ng mga kabaong sa ilalim ng kuweba ng bundok. Isa sa mga ito ay pumiglas at napisa. Isang manok na walang mata, ngunit may pakpak ng paniki, ang lumabas. Tumilapon ito sa hangin at sumigaw ng isang nakakabinging huni. Ang 3 alitaptap ng kadiliman ay handa ng lumaban, sabi ni Aling Ulay. Ipadala natin sila upang subukan ang tapang ng bagong tagapagtanggol ng liwanag. Sa baryo, habang nagpupulong sina Cardo, Catano, at ang mga matatanda ng baryo sa ilalim ng malaking punong balete, isang bata ang sumugod, duguan. Cardo, may umataking nilalang sa kabila ng ilog. Kinagat si Mang Fermin, pinugutan si Lando, ang mga hayop sa kulungan, gutay-gutay. Agad na sumakay si Cardo kay Siwang. Lumipad sila sa langit, patungo sa kinaroroonan ng kaguluhan. Doon niya nasilayan ang 3 nilalang, mga manok na itim, nanginginig sa pangingilabot ang mga katawan, at may mga sungay at mahahabang kuko. Tunay nga, ang itim na tribo ay bumangon na, anya. Pumailan lang si Siwang sa ere. Nagningning ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang pakpak ay sumiklab ang apoy na tila espada. Mabilis siyang sumugod, dinikita ng isang halimaw at sinaksak ng kanyang tuka na tila bakal sa tigas. Ngunit ang mga halimaw ay mabilis din. Umiikot sila sa himpapawid, sumasabog ng itim na usok. Ang kanilang huni ay parang orasyon ng demonyo. Siwang, kaliwa, sigaw ni Cardo. Bumaling si Siwang at nagpalabas ng apoy mula sa kanyang bibig. Nasunog ang isa sa mga halimaw at nahulog sa ilog, ngunit 2 pa ang natira.
Isa ang sumugod kay Cardo at sinubukang kagatin ng kanyang leeg, ngunit hinarang niya ito ng pulserang anting-anting. "Hindi niyo ako madadala," sigaw niya. "Ako ang bantay ng kagubatan." Sa galit, sinaksak niya ng kahoy na sibat na may ukit ng sinaunang baybayin ang isa pang nilalang. Tumilapon ito at sumabog sa hangin, naging abo. Natira na lang ang isa. Tumilaot ito ng isang malakas na huni at bago sila makalapit, naglaho sa ere, naiwan ng matinding amoy ng asupre at kamatayan. Gabi sa bahay ni Cardo. Tahimik si Cardo habang pinapahid ang sugat sa kanyang balikat. Sa tabi niya ay si Gaetano, bitbit ang isang aklat na may takip na balat ng sawa. Ang digmaan ay nagsisimula palang, "Iho," anang matanda. "Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa." "May iba pa bang katulad ko?" tanong ni Cardo. Tumango si Gaetano. "Sa iba't ibang baryo may mga tagapagbantay din. May agila, may bayawak, may tandang. Hahanapin natin sila at kailangang pag-isahin dahil darating na ang pinuno ng tribu ng itim." Sa unang sinag ng araw, naghanda na si Cardo sa kanyang paglalakbay. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbabalik ng balanse sa sabungan, kundi isang mas malawak na tungkulin, ang pagbuo ng sandatahang bantay ng kalikasan. Mula nang masaksihan niya ang pagbangon ng mga nilalang ng kadiliman, batid niyang hindi niya kayang mag-isa ang nalalapit na digmaan. "Gaetano," ani Cardo, habang sinisilip ang mga ulap sa silangan, "nasaan ang mga sinasabi mong tagapagbantay sa iba't ibang lugar?" "Ang una mong hahanapin ay si Mang Luring," sagot ni Gaetano habang pinapausukan ang mga halamang gamot. Isang matandang sabongero sa sitio Anuling. Noon pa'y pinaniniwala ang baliw, pero totoo ang mga kwento niya. Siya ang bantay ng tandang ng kidlat. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang kanyang alaga ay isang tandang na minsang tinamaan ng kidlat, ngunit hindi namatay. Mula noon, ito'y naging kasangkapan ng langit laban sa kasamaan. Ngunit matagal na siyang hindi nakikita. Natatakot ang mga tao sa kanya." Naglakbay si Cardo kasama si Siwang. Lumipad sila patungong sitio Anuling, isang masukal na lugar sa gilid ng bundok na palaging balot ng ulap at malamig na simoy. Sa paglapag nila, napansin nilang tila walang tao sa lugar. Tahimik ang paligid. Walang mga batang naglalaro, walang hayop na gumagala. Tanging ang hangin at tunog ng mga dahon ang kanilang kasama. Hanggang sa makarating sila sa isang kubo na halos natatakpan na ng mga baging. "Dito nakatira si Mang Luring," bulong ni Cardo. Lumapit siya sa pinto. Kumalabog. Isang ingay ang sumagot mula sa loob. "Lumayas kayo. Mga tagasunod kayo ng tribu ng itim." Sigaw ng matandang boses. "Hindi po. Ako po si Cardo, tagabantay ng labuyo. Dumating ako para humingi ng tulong." May katahimikan at pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaking hukot na ang likod pero matalim ang mga mata ang lumabas. Sa kanyang balikat ay nakadapo ang isang tandang na kulay abo at may markang parang kidlat sa pakpak. "Labuyo, sabi mo?" tanong ni Mang Luring habang tinitigan si Siwang. Tumilaot si Siwang, isang huni ng apoy at lakas. "Ah, buhay pa nga ang lahing iyon," sabi ng matanda. "Akala ko'y nawala na kayo." "Hindi pa po kami nawawala, pero malapit na kung hindi tayo kikilos. Bumangon na muli ang tribu ng itim." Napabuntong hininga si Mang Luring. "Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Kaya ko ikinulong ang sarili ko rito. Dahil isang babala ang dumating sa akin, ang pinuno ng tribu ng itim ay hindi si Don Renato." Napakunot ang noo ni Cardo. "Hindi siya ang tunay na pinuno? Sino po?" "Isang sabongherong dati kong kakilala. Siya ang pinakamalakas na tumalo sa lahat ng sabongero sa Luzon, Visayas at Mindanao. May alaga siyang manok na hindi kailanman natalo, ngunit isang araw, naglaho silang dalawa. At mula noon,
Bigla na lang nagsilabasan ang mga mambabarang, ang mga itim na itlog at ang mga sabong na may ritual ng dugo. Lumamig ang paligid. Ang pangalan niya ay Sebastian. Sebastian, ulit ni Cardo. Hindi ko pa siya naririnig. Hindi mo siya maririnig dahil binura siya ng kasaysayan. Ngunit siya ang pinakamapanganib sa lahat at siya ang tunay na pinuno ng tribu ng itim. Sa kabilang dako. Sa isang kuweba sa ilalim ng dating sabungan ni Don Renato, may isang trono na yari sa buto ng mga natalong tandang. Sa ibabaw nito, nakaupo ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng balabal na itim na may burda ng tandang na walang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at sa kanyang tabi ay isang tandang na itim na may 2 ulo. Lumapit si Don Renato, nakaluhod. Nagkamali ako, Ginoong Sebastian. Hindi ko na kayang tapusin si Cardo. Ngumisi ang lalaki sa trono. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang kailangan para tapusin ang tagapagtanggol. Ako ang wakas ng kanyang kasaysayan. Tumayo siya at mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang isang anino na may anyo ng sabong, ngunit hindi na hayop, isang halimaw. Ihanda mo ang mga tauhan natin. Papunta na tayo sa baryo at kukunin ko ang huling labuyo. Sa sitio Anuling, handa akong sumama sa iyo, wika ni Mang Luring. Ako at ang aking tandang ay matagal nang naghihintay ng araw ng paghihiganti. Pero may isa pang bantay na kailangan nating puntahan, ang babae ng bayawak. Babae? Tanong ni Cardo. Oo, siya ang tanging babaeng sabungera na tumanggap ng agimat mula sa kalikasan. Siya ay anak ng isang albularyo at sabungerong mandirigma. Nakatira siya sa gitna ng kagubatan ng kabangkalan. Napatingin si Cardo sa malayo. Kung ganun, simulan na natin ang pagkakaisa ng mga tagapagbantay. Kailangang mauna tayo bago pa sila tuluyang sumalakay. Lumipad si Siwang kasama si Cardo at Mang Luring. Kasunod ang tandang ng kidlat. Sa himpapawid, tila muling nabubuo ang hukbo ng liwanag. At ang huling digmaan ay hindi na malayo. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng kabangkalan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Maging ang mga ibon ay tila umiwas sa himpapawid. Doon, sa pusod ng gubat, matatagpuan ang isang bahay na gawa sa bato at kahoy, nakatayo sa ibabaw ng isang malaking ugat ng puno. Sa ibabaw ng bubong nito, nakabantay ang isang dambuhalang bayawak na may balahibo sa batok, tila pinagsamang hayop at espiritu. Dito nakatira si Salka, sabi ni Mang Luring habang nakasakay sa kanyang tandang. Lumapag si Cardo at Siwang sa harapan ng bahay. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Matangkad, maitim ang balat, ang mga mata ay parang uwak na nakakakita sa kaluluwa ng tao. Sa balikat niya ay nakapulupot ang isang bayawak na tila buhay na anting-anting. Matagal ko na kayong hinihintay, wika ng babae. Ako si Salka, tagapag-ingat ng bayawak ng gubat. Salka, ani Cardo, bumangon na ang tribu ng itim at ang tunay nilang pinuno ay paparating na. Kailangan ka namin. Hindi ako alipin ni Numan, sagot ni Salka. Ngunit kung ang kagubatan ang nakataya, lalaban ako. Mula sa likod ng kanyang bahay, lumabas ang kanyang alaga. Isang dambuhalang bayawak na may mga mata ng gintong bato. Nagliliyab ang mga paa tuwing humahakbang. Sa baryo ni Cardo, sa loob ng sabungan, nagtipon ang mga matatanda at ang mga kabataang sabungero. Naroon si Catano, kausap ang mga lider ng bawat pamilya. Naglatag sila ng mapa sa gitna ng sabungan, hindi para sa sabong, kundi para sa digmaan. Ang sentro ng pag-atake ay dito, sabi ni Catano habang itinuturo ang sabungang pinanggalingan ni Don Renato. Dito rin papasok si Sebastian at ang kanyang mga nilikha. Maya-maya'y yumanig ang lupa, umalingaw-ngaw ang tinig ng isang nilalang.
"Cardo, lumabas ka!" Napatayo si Katano. Dumating na sila. Sa gilid ng baryo, nagkakabuga ng mga ulap. Sa kalangitan, tila may mga nilalang na may pakpak ngunit hindi maaninag kung hayop o demonyo. Sa harap ng baryo, lumakad si Sebastian. Sa kanyang tabi ay ang tandang na may 2 ulo at apoy na dumaraloy sa mga kuko. Sa likod niya ang mga mambabarang, may mga buntot ng ahas at mata ng uwak. Ngunit bago pa sila makalapit sa baryo, bumaba mula sa langit sina Cardo, Mang Luring at Salka. Lumapag sila sa harap ni Sebastian. Tumigil ang lahat. "Hindi ka makakadaan," ani Cardo. "Hindi mo madadala ang dilim sa lugar na ito." "Hindi pa tapos ang sabong," sagot ni Sebastian. "Simulan na natin ang huling laban." Ang labanan. Nagkagulo ang paligid. Ang sabungan ay naging larangan ng labanan. Si Wang, ang mahiwagang labuyo, ay lumipad sa ere, bumuga ng apoy at liwanag. Sa bawat hampas ng kanyang pakpak, natutunaw ang mga itim na nilalang. Ang tandang ni Mang Luring ay naglalabas ng kidlat mula sa langit, tumatama sa lupa at nagpapasabog ng mga mambabarang. Ang bayawak ni Salka ay sumugod sa hukbo ng kadiliman, kinakain ang mga aninong nilalang at sumisigaw ng kakaibang alulong. Nagharap sina Cardo at Sebastian sa gitna ng sabungan. Naghahalo ang anino at liwanag. "Hindi ito tapatan ng lakas," sabi ni Sebastian. "Ito'y sabong ng kaluluwa." Bigla sinugod ni Sebastian si Cardo. Nagtama ang kanilang mga sandata. Ang sibat ni Cardo na may agimat ng balete laban sa baston ni Sebastian na may ukit ng tandang na walang ulo. Sa bawat sagupaan, yumayanig ang lupa, nagkakabasag ang hangin. Sa bandang huli, pinigilan ni Cardo ang isang atake. Isinaksak ang kanyang sibat sa lupa at mula rito ay sumambulat ang liwanag. Liwanag na nagmula sa kanyang puso, sa alaala ng kanyang ama, ng sabungan, ng mga ipinaglaban niya. Sumigaw si Cardo. "Sa ngalan ng mga nagtanggol sa liwanag, hindi ka mananaig." Tinamaan si Sebastian ng liwanag. Ang kanyang katawan ay napunit at ang kanyang alagang tandang ay naglaho sa usok. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na anino at sumigaw siya ng huling orasyon. "Maalala pa rin kami." At siya'y sumabog sa hangin. Pagkatapos ng labanan, tahimik ang paligid. Ang mga mambabarang ay naglaho. Ang sabungan ay muling naging payapa. Lumapit si Siwang kay Cardo, sugatan ngunit buhay. Lumapit si Mang Luring at Salka. "Natapos na ang sabong," ani Mang Luring. "Hindi pa," sagot ni Salka. "Pero ngayon, may liwanag na muli sa ating bayan." Sa gitna ng sabungan, itinaas ni Cardo ang kanyang sibat. Hindi lang ito kwento ng isang sabungero, ito'y kwento ng bawat Pilipinong lumalaban para sa liwanag. Muli tumilaok si Siwang, isang huni ng bagong pag-asa. Wakas,